Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's open our Bibles in the Gospel of Matthew. Praise God. Hopefully by next Sunday, we'll again proceed with 1 Samuel. Amen. Yeah, it's almost 3 years na, mga kapatid. Magkatatlong taon na ata. Hindi pa tayo nakaalis sa 1 Samuel. But we're having, for me, personally, I'm having a great time, mga kapatid, studying 1 Samuel. Because it really relates upon our lives. Sa ating mga buhay. Personally, we are like David. Tayo kagaya ni David, mga kapatid. We have struggles, we have ups and downs. Sometimes he's up, and most of the time, he's down. Amen. Praise God. But he never did give up. Hindi siya ang pinto. But he kept on serving God. No wonder why he's a man after God's own heart. But forgive me today, I'll preach to you Father's Day sermon. Because last week, I was not able to preach to you this message. So I'll be preaching this message to you. Amen. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven. Everybody say, Our Father in heaven. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Praise God. The title of my sermon is My Heavenly Father According to the Gospel of Matthew. So basically, we'll be taking verses from the Gospel of Matthew regarding our Heavenly Father. And let me give you a disclaimer. Pilipino ba ito nag-English dito? Okay. Disclaimer lang mga kapatid. Kung kayo sanay sa internet, makikita nyo kuminsan, pagpasok nyo sa isang website, meron doong disclaimer. Sinasabi ko na pagpasok mo rito, may makikita kang mga pictures, may makikita kang mga articles na maaaring hindi ka sang-ayon. Pero, dahil ito'y ako ang nag-post, bahala na. Yan. So ngayon, this is not an exhaustive study with regards to our Heavenly Father. But rather, mga kapatid, tayo ay tatalakayin natin ang mga ilang mga talata, selected lamang na mga talata mula sa Gospel of Matthew. Everybody say Amen. Amen. Manalangin muna tayo. Dakila naman, nagpapasalamat kami sa iyong mga salitang pinagpala ng dati. Alam namin nandito ang iyong anointing, Panginoon, sa ating yes, anoint our ears, anoint our hearts. Tanggalin mo muna yung mga worries namin, Panginoon. Tanggalin mo muna yung mga, kung ano mga bagay na iniisip namin, mga dates namin, mga schedules namin, Panginoon, yung mga problema sa amo, sa pamilya. Lord, clear our mind today. Nais namin uuwi na punong-puno, Panginoon, ng tinapay ng buhay at tubig ng buhay. Kaya, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ngayon, bigyan mo kami ng kauhawan at kagutungan. Bigyan mo kami ng interest, Panginoon. Lord God, hallelujah, kagaya ng sabi ni David, I have esteemed your word, Panginoon. Kagaya ni Job, I have esteemed your word more than my necessary food. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin. Everybody say, in Jesus' name. In Jesus' name. Isa pa, malakas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang pa rin. Praise God. Kamay mo na yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, paano kung wala ka na? Sundan, hindi mo alam kung paano. Amen. You may be seated. Bago muna kayo, mga kapatid. Praise God. So, sa araw na ito, mga kapatid, ito po ay parang, sabihin na, I will be preaching. Sabihin nyo ba, preaching. I will be teaching as well as preaching to you today. We will be looking at scriptures. So, ihanda ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Bagamat meron tayong projector, monitor, mas magandang makita ninyo sa inyong Biblia mismo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa aking Ama sa langit? Can you say amen? Yeah. Bakit ba siya naging Ama natin, mga kapatid? Bakit mo naging tatay, yung tatay mo? Hindi ba? So, obviously, kasi galing ka sa kanya. Can you say amen? A long time ago in Bethlehem, hindi ba Bethlehem? A long time ago, mga kapatid, it was dark. And something happened. After 9 months, lumabas ka. Can you say amen? Di ba? Doon ang galing eh. So, ang father mo ay yung tatay mo. Hello? Yung tatay mo, siya yung ama mo. Hello? Tama ba?
Amang, yung iba naman, pag medyo British ka, father. He's my father. Pagka Bisaya, ang tawag nyo sa tatay nyo? Papa. Ayan, papa. Medyo mayaman itong mga Bisaya. Big time sila, papa. May mga asyenda. Sa iba naman, itang, tatang. Diba? Itay. Ayan. So, bakit naman yung ating verse, kapatid? I-go live na. Yung tungkol sa the Creator. Okay, why is God our Father? The fatherhood of God. Sabi ng Bible sa Malakay, mga kapatid. Okay. So by the act of creation, we are God's children. Because we originated. We came from God. Tayo po ay galing sa Diyos, mga kapatid. Meron mga taong nagsasabi, tayo raw ay galing sa unggoy. Payag ba kayo? Aanin ka ba na mukha kang unggoy? Pag-gising mo ba sa umaga, ay kaganda naman ang unggoy na ito. Hello? Naniniwala ko, wala sa inyong nagsasabi ng ganyan. Bagamat at pagkos, mga kapatid, ang sinasabi mo ay kaganda naman ito. Kagwapo naman ng lalaking ito. Can you say praise the Lord? Maliban na lang kung wala kang tiwala sa sarili mo, pag-isip mo sa umaga, diba? Makapatakot na kagad. Pero kung medyo malakas-lakas yung self-confidence, mga kapatid, naniniwala ko na sinasabi mo kagad, gwapo ako, gwapo ako, gwapo ako, gwapo ako. Can you say amen? Sabi ng Bible, have we not all one Father? Has not one God created us? Why do we deal treacherously with one another by profaning the covenant of the fathers? Sabi ng Bible, isa lang ang lumikha sa ating mga kapatid. For the first 5 days, sabi ng Bible, nilikha ng Diyos lahat ng bagay. God said, let there be light, and there was light. Lahat ng bagay, binigkas lang ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. But there was something special about you and me. Hello? That God has to take a clay, the dust of the earth. Yung alamok, mga kapatid, kinuha ng Panginoon. Hinulma ng Panginoon sa kanyang kamay. Kailangan mo nang mahawakan ng Diyos. Hello? Yung ibang mga bagay, sabi na, magkaroon. Pero hindi sinabi ng Diyos, magkaroon ng Marcela. Hindi, mga kapatid. Hello? Sabi mo, hindi. Bakit? Sabi mo, espesyal ako. Bakit? Kailangan pang hawakan ng Diyos, mga kapatid. It was made by the very hands of God. Hello? Hello? Alam niyo ba na ikaw ay handmade? Sabi mo, I am handmade. Alam niyo ba na ngayong panahon, magtingin kayo sa mga internet, yung mga bagay na handmade, specially made, mga unique items, mga limited edition na items, mahal yan. Kagabi, wala akong nagawa. Nasa internet, may nakita ko, may nag-post. The water car. Ay, ako nibiro nga, kapatid. Yung car na ito, ang kanyang engine, Brother Aris, Corvette. Racing car. Pero pagpunta mo sa dagat, pwede siyang maging speedboat. Wow. Parang James Bond. James Bond. James Bond. Mura lang, mga kapatid. Ang starting price niya ay $200,000. Nakapag-order na ako. Ayun. Bakit? Kasi limited edition ito eh. Can you say amen? Yun lang merong pera ang kayang bumili ko. At yung iba mga tao nagyayabang sila. Kami mayaman, may pera. Special kami. No sir, you are the one who is special today. Limited edition na lang. Can you say amen? You were made by the hand of God. Hinulma ng Panginoon. Hindi lang yun ang sabi ng Bible. Let us make man after our own image. Amen. Huwag mong binamataan mo kami ito. Huwag mong binamaliit ito. Kamukha ito ni Lord. Can you say amen? Kamukha ito ng Panginoon. Can you say amen? Sabihin mo, kawagis ako ng Panginoon.
Pag-isip mo sa umaga, huwag mo sabihin na, ay, naku, kapangit naman mo. Sabihin mo, special ako. Sabihin mo nga, special ako. Sabihin mo, importante ako. Sabihin mo, VIP ako. Diba, wala nga eh. He is our Father. Everybody say, He's my Father. And the next verse, mga kapatid, sabi ng Bible, He is our Father through adoption. Everybody say adoption. In the act of creation, when God created man, sabi ng Bible, man fell into sin. Nahulog ang tao sa kasalanan dahil sinuway niya ang utos ng Panginoon. At dahil doon, sabi ng Bible, man's relationship with God was severed. Naputol ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang naging harang ay ang kasalanan. Nawala ang ating close contact sa Panginoon. Sabi ng Bible, in the beginning. Tama yung was the word, pero hindi ibig sabihin. Sabi ng Bible, in the beginning, God walked with man. Kasama ng Diyos ang tao. Lumalakad sila, nagkikwentuhan sila ni Adan. Talagang very close ang relationship. But because of sin, when man fell, sabi ng Bible, maglagay tayo ng cherubim doon sa Garden of Eden para ang tao hindi na makapasok at kumain sa puno ng buhay. May nakita akong tao, sabi niya sa akin, Pastor, ano ba yung Diyos ninyo? Maramot naman. Bakit ayaw niyang kumain ang tao ng bunga ng puno ng buhay? Maramot yung Diyos. Hindi rin marunong. Sabi ko sa kanya, Brian, medyo may tanong sa akin, may arthritis ka. Sabi niya, anong relasyon niya? Sumagot lang na. Sabi niya, meron pastor, medyo masakit siya. Mga bukong-bukong ko eh. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba, Brad, na walang hanggang may arthritis ka? Sabi niya, huwag naman, pastor. Huwag naman. Sabi ko, alam mo ba na ang Diyos ay matalino? Kulang na lang sabihin ko, ikaw yung buko. Sabi niya, sapak ko ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ang Diyos matalino. Dahil nung magkasala ang tao, pumasok ang karamdaman, pumasok ang mga pasakit, mga kapatid, yung mga katiguan, yung mga pagluha, pumasok sa buhay ng tao. Kung si Adan at si Eva nakakain ng bunga, ng puno ng buhay, mga kapatid, habang buhay ang ating pagdurusa. Yung pag-awit mo ng winasak-wasak mo, buong buhay, buong walang hanggan, mga kapatid, nararamdaman mo yun. Yung masakit mong balakang, habang buhay, hindi lang habang buhay pala, walang hanggan, masakit yung balakang mo. Hello? Tanong ko sa inyo, sino matalino? Ikaw o ang Diyos? Palakpakan nyo nga ang Diyos na yan, mga kapatid. Hindi maramot ang Diyos. Bagos nakita ng Panginoon, o kawawa naman itong aking nilikha, walang hanggang magdurusa sila. Kaya kailangan harangan natin etong puno ng buhay na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng paraan para muli may balik ang aming relasyon. Can you say amen? Amen. Kaya nga ang sabi naman ng kasulatan, si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. At sa ating panahon ngayon, ang sabi ng Roma 8:14, sapagkat that as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Natandaan niyo, mga kapatid, nung una mong matanggap ang banal na Espiritu Santo, nung una kang magsalita ng mga wika, first time mong matanggap, mga kapatid, ang Holy Spirit sa iyong buhay. Ano ang nangyari sa iyo? Hindi ba't nagkaroon ng biglaang pagbabago sa iyo, mga kapatid? When you say amen, nagsasalita ka ng isang wika, hindi mo naunawaan. Ano ba itong mga pinagkasabi ko? Pero sa speaking tongues na talaga speaking tongues. 11 years old ako, mga kapatid. Doon kami sa Olongapo City. Yung aming Bible study teacher,
Tinuturuan niya kami ng tungkol sa bahay mo. Sabi niya ngayong hapon, tatanggapin ninyo ang Holy Ghost. Ako, mga bumisnis pa kami, mga kapatid. 11 years old na ako, wala akong inisip kung hindi maglaro. May kasama kami, Sister Vivian, 16 years old. Pag mga 16 years old pa na, medyo pagbabae, medyo maarte ka na. Hindi ako magiging ganyan. Tulog si mo, tulog ha, lahat tulog. Sabi niya, hindi ako magiging ganyan. Nung araw na yun, mga kapatid, habang kami nananalangin, nag-pray, bumuhos ang Holy Spirit, mga kapatid. Alam niyo bang nasa upper room din kami? Second floor upper room. Can you say amen? Ayan na. Kasabay kung makita niyo ko sa internet, meron doong kapatiran, pastor siya. Ang pangalan niya sa Facebook, si Pusang Kulog. Pastor yan, si Pastor Felix Ortines. Kasama ko yan na nakareceive ng Holy Ghost. Way back 1979. Mga totoy pa kami, mga kapatid. Pero ang banal na Espiritu Santo, walang pinipili. Kahit sino, maaari mong tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Can you say amen? Ang nangyari, eto na, nag-speak in tongues na kami, mga kapatid. Nagkasanta kaya kami mga wika. Palabasa ako, medyo matigas ang ulo. Tanong mo na ako. Isip-isip ko sila muna. Ako si Vivian, yung maarte. Ang sarap palang panoorin ng mayabang na kapatid. Medyo tigasin, medyo mayabang, ayaw mo tanggapin yan. At nung si Vivian, sayang nga nung unang panahon, hindi pa uso ng mga digital camera na ito. Sana na-videohan ko, mga kapatid eh. Can you say praise the Lord? At nung araw na yun, napuspos kami ng Holy Spirit. We started speaking in other tongues. We started praising God. Nagpuri kami sa pangalan ng Panginoon. No wonder why. Ang sabi ng Romans, mga kapatid, therefore now, we cry, Abba, Father. May karapatan ka na tumawag sa Panginoon. Tatay! Daddy! Can you say amen? Nag-preach ako nung Friday at nung Thursday. Sabi ko sa isang kapatiran, kilala mo ba si Benigno Aquino Jr.? Mr. Mercy? Talaga? Swerte siya. Kilala niya si Benigno Aquino Jr. Kilala ka ba niya? Yun naman pa sa si Sir Flor, di ba? Kilala mo siya, hindi kaya kilala eh. Kahit magbalaki mo, kilala ko, sige. Lahat kami kilala namin. Pero mga kapatid, kung may meeting ngayon, si Presidente Aquino, doon sa Malacanang, tumawag ka kaya ngayon, Brother Paris, masaudi ka kaya niya. Malungkot mang sabihin, di ba? Hindi ka niya i-entertain. Unang-una, unknown caller. Pero Brother Aris, kung anak ka na Presidente Benigno Aquino Jr., kahit kamitin niya pa yung mga 5-star general, pag tumawag ka sa kanya, may karapatan ka na sagutin ng iyong tatay, mga kapatid. May karapatan ka na sagutin ng iyong tatay. Can you say amen? Yan ang ibig sabihin ng Bible. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tignan natin. Ano yung next? Sabi ng Bible sa ating binasa sa Matthew chapter 6, the Bible said, Our Father who art in heaven. Ang Diyos, tagalangit. Hello. Ikaw, taga-saan ka? Buti, alam mo. Can you say praise the Lord? Taga rito ka sa lupa eh. Siya nasa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, every time you pray, don't forget this. Our Father who art in heaven. Hindi ibig sabihin
sabihin ng Diyos malayo sa atin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, God is higher than you. God is greater than you. God is infinite. You are finite human beings. Meron tayong limitasyon. Therefore, He is our Father. Palapakan niyo ang ating Ama sa langit. Let's start now. Matthew. Next verse tayo. Anong sabi ng Bible sa Matthew? Let's start now. Let's introduce our Heavenly Father. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Unang-una, our Father is perfect. Sabihin niyo perfect. Perfect. Pag sinabi mong perfect, when it is addressed to God, it means God is absolutely 100% perfect. Walang kamalian. Walang desisyon ng Diyos na mali. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, tama. Tayo kung minsan, di ba? Gagawa ka ng mga plano. Tama na yan. Tama na yan. Mamaya, tatamahan ka na. Hindi ba? Kasi alam mo, na pumapalpak yung mga plano mo. Marami sa inyo, mga kapatid, kung aamin lang kayo, marami na kayong mga plano na palpak. O huwag lang kayo kasama na ako. Kayo say amen. Hindi ba ilang beses na nagplano ka ng negosyo, magpo-for-good na ako. Pastor, for good na ako. After ilang buwan. Praise the Lord, Pastor. Kaya kung for-good ka na siya. Mahabang storya, Pastor. Hindi ba? Can you say amen? Bakit? We make plans, we have dreams, we have schemes sa ating mga buhay, mga kapatid. But the reality is, there are things beyond our control. May mga bagay wala kang control, sister eh. Meron tayong kapatiran, dami niya, Pastor, magawa lang yung bahay ko, maligaya na ako. Nagawa, maganda yung bahay, mga kapatid. Umulan, bumaha, nasira yung bahay. Hello? Pastor, magkaroon lang ako ng jeep. Bumili ng jeep, second hand. Sira na sira. Balik-balik sa Hong Kong. Hello? Hello? If I will put my trust in you, no offense, Sister Ann, mabibigo na ako. Sister Donna, kung magtitiwala ako sa iyo, Sister Donna, sustentahan mo naman ako. Halimbawa lang, anak mo, mas matanda ako sa siya. Ha? Mabibigo na ako. Bakit? Maganda yung mamari, maganda yung plano mo. Di ba sa mga anak natin, maganda natin mga plano. But you see, things in this world are not perfect. Yes, amen. But I have good news for you, my brothers and sisters in Christ. If your Father is God in heaven, kung ang tatay mo ay ang Diyos sa langit, I tell you, God is perfect. Sabihin mga perfect. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Kung hindi nagkakamali ang Panginoon, therefore, I can put my trust in the hands of God. Pwede kong ilagay ang buhay ko sa kamay ng Diyos. Pwede kong ilagay, mga kapatid, sa kamay ng Panginoon yung mga plano ko sa buhay. Hello? Ano naman yung sinasabi ko, mga kapatid? Hindi ba magandang malaman? You can put your plans in the hands of God. At sabihin mo, Panginoon, surrender na ako. Taas mo yung kamay nyo kung surrender na kayo. Sana baba na. Naintindihan mo sila tinatanong ko? At totoo lang, di ba? Ako, aamin ako sa inyo. Marami ako mga plano eh. Marami ako mga ginawa. Ito nagawa ko talaga. Gaganda na yung buhay ko. Praise God. Hallelujah. Tumating yung problema. Tumating yung sumo. Madalas parang tayo si Frank Sinatra, di ba? I did my way. Pero ano nangyari nung ginawa ko sa paraan mo? Di ba madalas palpak, mga kapatid? Madalas lalo kang babaon sa problema? Madalas lalo kang lumalalim doon sa kumunoy?
Kaya ang mensahe ng Panginoon na yun, give it to me. I am perfect. I can right the wrong. Yung mga mali natin, mga palpak natin, when we give it to the Lord, kapag ating binigay sa Panginoon, yung ating mga buhay, mga kapatid, yung mali, kayang i-overpower ng Panginoon. And it will become right. It will become good, mga kapatid. Yung madilim, kayang pagliwanagin ng Panginoon. Yung kahirapan, kaya niyang gawin kaginhawahan. Yung kalungkutan, kaya niyang gawin kagalakan. Everybody say amen. The next verse, anong sabi ng Bible? My Father is my rewarder. Sabi niyo nga, rewarder. Siya ang nagbibigay sa akin. Siya ang nagkakaloob sa akin. Sabi ng Bible, when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret. And your Father who sees in secret will Himself reward you openly. You see, God is our rewarder. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga gifts, mga kapatid. Mga kaloob na hindi mo inaasahan. Bago mo pa isipin yung pagpapala ng Diyos, nariyan na yung pagpapala. Tumarating na kaagad sa iyong buhay, mga kapatid. Sino ito may mga pangailangan? Huwag niya taas kasi obviously lahat tayo. May mga panahon ba may pangailangan kayo? Naramdaman niyong inuudyukan kayo ng Panginoon na ibigay mo yung blessing mo. Alam niyo, dito kayo masusubok, mga kapatid. Dito kayo masusubok. Sa panahon na kailangan mo yung pagpapala at udyukan ka ng Panginoon, ibigay mo yan. Doon ka matitis. At madalas, totoo lang, doon tayo pumapal yan, di ba? Kasi nakikipag-away na kayo. Naikwento ko na sa God Plus. Nag-preach ako, mga kapatid, doon sa Pangasinan, sa San Pambian, kay Pastor Belinda Garcia. Anniversary nila, mga kapatid. Tamang-tama, walang-wala ako ng time nyo. Pamasaya. Alam mo, pag pastor ka, natututo ka eh. Pag inimbitahan ka, kailangan magdala ka ng pamasahe. Dahil pag nalimutan ka bigyan ng offering, lalakan ka talaga. Hindi ako nag-ibiro, mga kapatid. Sa Manila, may nag-invite sa akin, youth service eh. Naku, nag-preach na ako, parang pawis talaga, mga kapatid. Naghintay ako, daan-daan yung mga tao. Salamat, ganda ng preaching. Ngayon, nag-abot ng sobre, mga kapatid. Salamat, salamat. Alam mo, pag pastor ka, ito, yung away yung pastor nyo, pero sinasabi ko lang diretsahan ko. Tumatawas sa Esther, ginagawa ng tatay ko. Gagawin mo agad, pag pastor ka, huwag kang aalis na hindi mo tignan kung anong laman ng sobre. Punta ako sa CR ka, yan. Excuse me, CR na ako. Natutulong, pagdating mo, sisilipin mo kung anong laman ng sobre. Pagtingin ko, mga kapatid, Pastor, pray for us. Prayer request, mga kapatid. Alam niyo ba, nangutang pa ako bahala makauwi sa Bible School? Ang nasa isip ko, di ba, makaisroom ka lang sa Bible School, wala talaga. Eh, magpulano, hindi naman sa pagkano, pag nakikita kayo, Pastor, medyo. Sa isip ko, hindi ka malilimutan. Hindi na ako kapahiman sa'yo. Kasi normal po yan. Sa mga pastor, normal yan. Kapag inibitahan ka, dapat pagpalain mo yung tao. Can you say amen? Amen! Pagdiretsahan, kasi puro kapatiran naman ito kayo. Walang bisita, di ba? Maganda nga, di ba? Okay. Ito na ngayon. Nag-praise ako, mga kapatid. Dapat nakalooban na Diyos, ano? Kalooban na Diyos yan. Pero susunod, hindi nakalooban. Malupin talaga siya susunod. Ngayon lang. Okay. So ito, mga kapatid. Praise ako kay Pastor Belinda. Great Bible, mga kapatid. Yung mga kapatid na tulungan sila. Pag gano'n ang preaching mo,
Pag ikaw yung preacher, nice ka, medyo ito. Maganda-ganda ko, pero ito. Maganda ito mga kapatid. Sabi ni Pastor Belinda, Pastor, usually pag Pilipino, kaya tayo, pasensya ka na, Pastor. At medyo malaki yung pasensya ka pa rin. Pasensya ka na, Pastor. Magtanggap ko nga kapatid, maya. Excuse me na. Bago na alis, alam mo na, no? Sinilip ko, ako po, Tito Vic and Joey, nakatanong ka rin. Tito Vic and Joey. 1,000. O kasi, yung balungkot ng 500. Tito Vic and Joey. Yun ang joke namin sa Pilipinas. Kontuwa ko lang, 1,000. Hallelujah. Paglabas ko mga kapatid, meron doong bisitang pastor. Tumutulong siya na magluto kasi magaling magluto ng kambing eh. Kaldereta, panapaitan. Pagkakita ko sa kanya, talagang naramdaman ko, hindi ko narinig ha, naramdaman ko. Sabi ka agad sa akin ng Holy Spirit, sa mind ko lang, ibigay mo yan. Mga kapatid, hindi ka usapan na yan. Matotoo lang, magiging honest ako sa inyo mga kapatid. Medyo sabi ko, Lord, kailangan ko ito eh. May mga babayaran, may mga bills. Di ba, kaya mo nga ako in-schedule dito pa, pagpalain. Wala. Umilit pa ako eh. Lord, pwede, bitititi. Umamin kayo, minsan ganyan kayo, di ba? Madalas kayo, binibigay. Hello? Hindi, umamin kayo. Mga kapatid, sa totoo lang. Ito talagang tapatan ito. Tapatan ito. Kristyano sa Kristyano. Inabot ko mga kapatid, nakangiti ako. Pero sa loob-loob ko, Lord. Sa loob-loob ko lang, Lord, kadaya mo. Ano ba, daya mo naman? Pinagaan mo lang sa akin. Pinatingin mo lang. Hindi ko nga kapatid. Pero ang ginawa ko ganito. Kasi ayaw ko na naman ma-embarrass siya. Binigay ko rito kay Pastor Belinda. Sabi ko, Pastor Belinda, ibigay mo kay Pastor ito. Salamat sa offering mo. Pero naramdaman ko ang Panginoon. Nag-joke ibigay sa akin. So, may sorry, sabi ko, huwag mo na ipaalam na sa akin galing. Sabi mo na lang, blessed. Pero pag uwi ko na sa totoo lang. Hindi, ito, tapatan ito ha. Kahit ako yung pastor, tao pa rin ako eh. Lunes na kapatid, papunta ako sa sentro ng Dabukan. Lalakad ako, balang tayo. Dalawang purpose doon. Masama loob mo, ikaw, baka makapasipa ka ng pera. Ha? Lakad ako mga kapatid. Paglakad mo ganyan, meron nagpukpuk. Pukpuk. Alam mo, pag wala kang pera, may tulong mo eh. Alam mo sa isip-isip ko, sino ba itong pukpuk dito? Magtabag kayo! Magtabag kayo! Ganyan kayo, di ba? Huwag yung sabihin ako lang. Huwag mo sabihin Kristyano ka, hindi uminit ang ulo mo. Uminit eh! Everybody say amen! Ito gusto ko sa inyo, tapatan eh, di ba? Alam niyo natin, may Honda Civic. Talaga na itanako, sino po ito? Bumukas yung pinto. Naku, yung palang kapatiran na baptized sa Dagupan, kaya nagtatrabaho siya sa Manila. Engineer siya. Sabi niya, Pastor, Richard! Halika! Pasok ako sa Honda Civic. Sabi niya, pasensya ka na, Pastor. Medyo ito lang yung kasakyan mo. Kaya, pamilya din. Hindi na, nakakontrata kasi mga kapatid. Nakuha niya yung kontrata ng SM. Alam niyo yung insulation, yung mga insulation sa SM? Kumuha niya yung lahat sa SM. Nag-drive kami papunta. Papunta, Pastor. Sabi ko, doon sa sentro. Sentro, may Bible study. Sabi niya, Pastor, magbalik ko ng Manila eh. Kaya pasensya ka na, ito. Kapal. Pero pag pastor ka, kailangan siguris na ka. Alam ko, makapal mo ka ng prayer request yun. Mabuti. Pag nakaranas ka ng minsan, alam ko kailangan mo. Sabi ko sa kanya, Brad, dito na ako, Brad. Tapat ng Jollibee. Sabi ko sa wala. Thank you, ha. Sige, mapunta sa Manila eh. Wala na sa takbo ko sa siya ulit.
pagbukas ko, mga kapatid. Hallelujah. Nakalibiro sa iyo. Yung dating balutpot ng balutpot. Pasipa-sipa na yan. Hallelujah. Example para maniwala kayo. May kapatiran. Nung week na yan, meron kaming need, mga kapatid. Hindi kami nagkasalita, hindi kami nag-ipento. May mga pastors mga pastors wives. Minsan nakikita mo. Pero ito, wala ng budget eh. Wala ng budget. May kapatiran lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, sabi niya, sabi ng Panginoon, biglo sa'yo. Sabi ng Panginoon, mas walis na siya. Nalimutan ko na ako sino eh. Praise the Lord, tama-tama. Panggastos. After 1 week, balik siya sa akin. Sabi niya, Pastor, ganda balita. Hindi ko naman tandaan, sanay siya yun eh. Kasi sa dami ng nakapatira ko isa, hindi ko na ma-recall kung sino yung nag-bless sa'yo. Kaya kung isa sa mga prayer, Lord, bahala ka na kung sino nagamot. Diba? Sorry na na. Pero alam naman ni Lord yun eh, no? Huwag mo kayong galit sa akin. Alam mo sa akin, Pastor, at totoo lang nung binibigay ko sa inyo. Huwag kayo magagalit. Sabi ko, masama loob ko eh, sabi ko. At yung totoo lang nun, yung 300 na yun na yung last budget niya. Sir Daisy, last year na yun. Wala na siyang pang food allowance, wala na siyang pang masahe. Nakalilate ako eh, nung sinabi niya, hindi ako ma-offense na. Kasi nangyari na sa akin. Yun yung maganda pang nangyari na sa'yo, hindi ako ma-offense eh. Pero sabi niya, Pastor, nag-struggle talaga ako doon. Hindi ko kaya pala, Pastor, ganda ng hindi mo, inuupan. Pero alam mo sa niya, within that week, nagulat siya, yung kanyang opo na super kuripot, binigyan siya ng pagpapala above and beyond doon sa kanyang inaasahan. Hindi namin wala, again, disclaimer. Hindi ko ito pinento para after service abutan niyo ako. Okay, pinilinaw ko lang, huwag niyo mamisunderstand. Hindi ko ito sinabi para abutan niyo mga pastora. Dahil, pastor, sinabi ko para mabalayan ako. Hindi, ang point ko ito, pag inundyukan ka ng Holy Spirit. Maaaring hindi sa pastor, maaaring sa kapwa mo eh. Ano yung ibig sabihin mga kapatid? Huwag niyo mamisunderstand na parang bigyan niyo kami at buhusan niyo kami ng pagkapala. Hindi yun. Ang point ko, it might be another person. Maaaring kasama sa ko, maaaring tagalabas na kapatid. Pag inudyukan ka ng Holy Spirit, sige, kahit sacrifice yan, Lord, I believe mo, Can you say amen? Anong pangako ng Panginoon? He will reward you openly, mga kapatid. Sa kana, naglumapaw ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Next verse tayo. My heavenly Father provides. Everybody say provides. Provides. Ating basahin yung verse. Therefore, do not be like them. For your Father knows the thing you have need of before you ask Him. Marami sa atin, worry tayo ng worry. Nag-aalala tayo lagi, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong maging kagaya nila. Sino yung sila na yan? Yung mga pagano, sabi niya eh. Bago ka pa humingi, alam na niya. Yung sa'yo niya. Bago mo pa isipin, hindi pa nga, wala pa nga yung problema mo eh. Alam na ni Lord. At ang sabi niya, andun na, ibibigay niya. Next verse tayo. Sasayin natin, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns. May nakita na ba kayong ibon pumunta sa bangko? Wala ba, di ba? Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than birds? Sino mas mahalaga? Yung ibon o ikaw? Wala kayong condition. Ako. Okay. Next verse.
para makundig sila. Are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? Alam niyo mga kapatid, yung maya? Nung elementary pa ako, meron kami gamit. Tiripit ng maya, tiripit ng ibon. Yung mga matatanda na, alam nila yung awit eh. Nung elementary kami, may pupunta sa mga school. Ewan ko sa inyo, nangyari yan. Punta sa school, di ba? May mga binibentang ibon. Dahil bata ka pa, wala kang kabuwang-buwang sa buhay, nakita mong ibang kulay, kulay blue, akala mo, special na ibon. Di ba? Pinili ko pa nga mga kapatid eh. Nagalit pa nga yung nanay ko eh. Alam ko na yan. Ayaw ko maniwala. Sabi ko, basta blue yan eh. Nabasa, naging brown ulit, di ba? Na-realize mo ano, maya din pala yun. Tingin sa inyo, amen? Ngayon naman nangyari, dati ka naman mag-alaga ng ibon, namatay, di ba? Pag yung sabihin sa akin, nabuhay yung alaga ng ibon, sa totoo lang, mamamatay yun. Madalas mamamatay. Pero alam niyo ba, every time a bird falls from the sky, my Father knows it. Alam ng Panginoon, sister. May mahulog na isang ibon galing sa langit. Alam ng Panginoon. Kung ang Diyos concerned sa mga ibon, mas concerned ang Panginoon sa iyong buhay. Mas concerned ang Panginoon sa iyong mga problema. Sige, palatuloy niyo yung palapak kayo sa Panginoon. Next verse. Anong sabi ng Panginoon? Therefore, do not worry. Isa ba? Therefore, do not worry. Worry. Sino sa inyo aamin na madalas kayo mag-worry? Lalo na mga nanay. Yes. No offense sa inyo mga nanay. Yes. We salute you. Pero ang isang sakit ng mga nanay, worry. Pag-alala. Tumawag si Mister, "Oh, darling, si Junior, humilang pa ng bahay." Ay, nako, hindi naman ng bahay. Para sa kasada. Para mabudol sa kasada. Wala pa nga nangyayari eh. Nanay, pupunta kami sa Nay, outing. Ay, wala. Para mabudol ka dyan. Para mabagsak ka. Baka mahortan kayo. Wala pa nga nangyayari. Bigyan ko kayo ng sample. Nagpe-Facebook ako, nakita ni Sir G. Nakita namin yung picture ni Carl at saka ni Gail. Aba, ang sweet mo. Kaya gusto niya. Sabi ko, parang nag-emote ako ba? Hindi maganda yung ginagawa ng lalaki nito. Nagpaalam ba sa atin? Nakakausap ko yung tatay nito. And you say, praise the Lord. Hindi ba nakakatawa mga kapatid? 6 na taong gulang pa lang yun. Ilang taon pa ang lalagbayin. Eto si Pastor Gamuka, nalalagas ang buhok. Inaalala na agad. Pero isang writer na nagsabi niya, we worry about things that never happen. Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi nangyayari. Nagkakasakit ka na, hindi ka na makatulog, hindi naman nangyayari. Sabi ng Panginoon, do not worry. Sabihin mo sa sarili mo, hoy, do not worry. Isa pa, doon mo ba ulit para makapit sila? Saan daw? What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Alam niyo, malaking problema ko ngayon mga kapatid. Kinumpare ko eh. Nung ako yung worker sa Baguio, natuturo ko sa Bible School. Ilan na yung nakasip ko? Pag susuot ka na, hini, mahigit mo. Ano yun? Yung barong ulit. Diba? Kasi isa lang yung barong mo eh.
Alam niyo, this is the irony of them all. This is the irony. Pinagpala ko, may mga nagbibigay mga kapatid, mga branded pa, mga Ralph Lauren, mga Hugo, mga kapatid, o si Hugo, o sino pa yung mga natin. Alam niyo, kaya isang kibihis ka? Napansin niyo ba sa buhay natin? Nung wala ka pang gano'ng may suot, hindi pa mo, wala problema eh. Ngayon, magkakabit ka lang, sumasakit pa yung ulo mo. O, kasi nyo, para makumbinsi kayo mga kapatid. Gaano complicated na buhay niyo? Noong punta ka sa restaurant, bigyan mo akong kape, ang tanong lang sa'yo, may gatas o wala? Ngayon, anong kape mo, sir? Latte, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Maniwala ka sa hindi mga kapatid. Lagi mo binabanggit ang Starbucks yung mga ano. Katotoo lang na pupunta dyan eh. Nung minsan nakapunta ako Canada, dahil inaantok ako, bumili ako ng kape. Sa dami kong listahan, sabi ko wala, nakita ko ordinary coffee. Alam niyo, pumunta ako minsan ng Pacific, yung coffee, Pacific Coffee. Umorder ako ng kape. Pag-inom ko mga kapatid. Eh, kaya naman mga Amerikano kasi kaya. First time ko pa sa Hong Kong. Hindi ko alam, may sugar pala doon. Hindi nyo malabas sa ating buhay. The more life is getting complicated. Nung nasa probinsya ka, hindi ka nag-isip ng Facebook, hindi ka nag-isip ng mga email, ng mga telephone, wala eh. Marinig mo na, okay na yun. For after all these things, the Gentiles see. Nang problema yung mga hindi mo na napalataya. Anong susunod ko? Ano kaya ang passion na yun? Ano kaya ang latest design? Ano ang latest na pagkain? Sabi ng Panginoon, for your heavenly Father knows that you need all these things. Mr. Sally, may anak ka diba? Meron ako, anak kayo ako. Kamagkamali ako. May anak, Mr. Sally. Sir Sally, bago pa humingi yung anak mo ng shoes, alam mo na kailangan niya, di ba? Minsan yung ating mga anak, parang ano, tunawa eh. Nay, hindi mo ako ng Nike na shoes. Alam ko. Nay, hindi mo sa Jollibee. Alam ko na. Hello? Bago pa sabihin ng anak mo na kumain kayo sa Jollibee o mag-pizza hut kayo, matagal mo nang iniisip, kaya ka nagkatrabaho sa Hong Kong eh. Para kuminhawa yung buhay niya. Say praise the Lord. Let's go to the next verse. Palapakan natin ang Panginoon natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It's good to see Pastor Picar, mga kapatid. Pwede ba tayo sila, Pastor Picar? Sa kanyang business. Amen. 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 Mamaya, pag-read natin siya, mga kapatid. Ano ba sabi ng Bible? Matthew chapter 7, verses 9 to 10. Or what man is there among you, if your son asks for bread, will give him a stone? Sino sa inyo mga nanay dito? Pag humingi ba yung anak mo ng tinapay, bibigyan mo ng bato? O ito na, pagtsagaan mo na lang itong batong ito, ha? Humingi yung anak mo ng itlog, bibigyan mo ba ng ahas? Alam niyo, pag ginawa niya, dapat nakitali sa mental. Hindi ba? Lahat ng magulang, pawang mabubuting mga bagay ang nais mong ibigay sa iyong anak. Yes! Next verse, ano sabi ng Panginoon? Verse 11, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more? Everybody say, how much more? Your heavenly Father who is in heaven, give good things to those who ask Him. Amen.